Basa po tayo. Lucas Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 30. So, Luke chapter 4, verses 22 to 30. Babasa na po ako agad. Verse 22. Pinuri siya ng lahat at humanga sa mga kamanghamanghang salita na kanyang sinabi. Napatanong sila, hindi ba't anak siya ni Jose? So, ito po yung after na basahin ni Jesus sa synagogue, yung part ng Isaiah. Cha- uh, a chapter, not the whole chapter because he stopped. But when he stopped, ito yung sumunod, pinuri siya ng lahat at humanga ang pinuri siya ng lahat at humanga sa mga kamanghamanghang mga salita na kanyang sinabi. Napatanong sila, hindi ba't anak siya ni Joseph? 23. Sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Proverbs, kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Ang gusto niyong sabihin. Sorry, mali ako basa. Basahin ko ulit Sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. So babasahin ko ulit. Sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Ang gusto niyong sabihin ay, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. So, una kong nadinig tong phrase na to, naging catchphrase to sa networking before. Mga year 2005 to 2010. Nung active pa ako sa networking industry. Network marketing. Walang propeta sa sariling bayan. Later did I know, nung nagbabasa na ako ng Bible, dito pala nakuha yun. Tapos din, marami palang mga catchphrases na sa Bible lang galing na ginagamit sa network marketing before. Kasi naging speaker din ako sa network marketing ng isang company before. May isa pa nga yung uh, the love of money is the root of all evil. Una ko narinig yun sa network marketing before. Gusto ko yung catchphrase na yun. At tinuturo doon sa network marketing sa training namin dati, team building training. And the speakership training as well. Ang perception ng tao, money is the root of all evil. At tinuturo doon, the love of money is the root of all evil. So dito pala nanggagaling din sa Bible yun. So dami, yung manifestation. Ito rin pala galing sa Biblia yan. Yung The Secret na libro, dito rin pala galing sa dito rin nakakuha yung konsepto. Later did I know instead na ma-impress ako doon sa mga libro na motivational, dito din pala nila kinukuha sa Biblia. So, might as well, direkta na ako sa Biblia. So, that's the reason why di ako ganong nagbabasa ng mga motivational books today. Or since, nung nag-start akong magbasa ng Biblia. Nag-start ako makilala si Lord, tapos tinanggap ko siya na aking Lord and God and one and only Savior. Nakapokus lang ako sa Bible. Although there's nothing wrong na magbasa naman ng ibang books. Siguro kung magbabasa ako ng ibang books, mga libro na ginawa mga libro na gawa ng mga na-transform na lives ni Jesus na ng Panginoon Diyos. Siguro babasahin ko. Pero sa ngayon, focus muna ako. Laser focus ako sa Bible. Super focus ako sa Bible. Yung tipong I could die today while reading the Bible. At peace. So anyways, that's a different topic. So let me just continue reading. So let's say verse 23, para maalala nyo siya, walang propeta sa sariling bayan. Yun yung tinutukoy ng verse. Yun yung gusto sabihin ng verse na, gawin mo dito yung ginagawa mo sa iba, pakita mo sa amin. Pakita mo kami. Nadinig namin, ganda ng ginagawa mo. Turning water into wine sa Cana. So that's the first miracle, turning water into wine sa lugar ng Cana. So wedding at Cana. Gawin mo din dito. So 24. Dagdag pa niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Tell you the truth,
walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. So yun yun. Sorry, nauna pala ako, parating pa lang pala. Hindi prepared. Usually ganun eh. Nabasa ko na before, pero para may suspense din saan or may thrill din. Hindi na thrill. Yung mga binabasa ko, prepare ko na muna yon long before. And then, papartition na yon. Papartition ko na. Pero pagka yung day na babasahin na yun, hindi ko na siya babasahin. Para sabay-sabay tayo babasahin natin. Pare-parehas tayo nagbabasa on the spot. So, yeah, 24. Dagdag pa niya, sinasabi ko sa inyo, totoo, walang propetang tinatanggap sa sariling niyang bayan. Sa networking, nasa training namin before, at binabagsak na training sa amin ng speaker is, keep on sharing the good news na itong business na to, pagka sign up ka dito, bumili ka ng package, yung package bebenta mo, babalik sa'yo yung puhunan mo, and then you can try to promote it to your loved one first, loved ones. Tapos, ang key nung tinuturo sa network marketing before is there's always rejection. A lot of people will say no. Don't focus on those people who will say no. Just keep on looking for those people who will say yes. Galing na adapt ng network marketing. 2005 to 2010 yata, 2012. 2013. Kasi kasama ko pa si Jay Feliciano sa Jinga Juice nun. 2013. May mga biblical na teachings na pala tinuturo. Tumatatak pa na pala sa akin. Hindi naman wala sa akin yan eh. Money, the love of money is the root of all evil. Tapos walang propeta sa sariling bayan. Tumatak sa akin yan. Hindi ko alam galing sa Bible. Anyways, verse 25 po tayo. Yung learning nugget, ba tinuturo yun? Ayaw niya next. Kaya kung napansin nyo, medyo, bakit share ka ng gospel, wala namang nanonood. Share ka ng gospel, wala namang nakikinig. Share ka ng gospel, di ka naman sigurado kung tumanggap kay Jesus yung mga sinashare mo. Naging habit na natutunan ko yon before. Tinuturuan na pala ako ng Lord na. Tapos, kung bakit naman ako share, Isaiah chapter 55 verse 11. Yan. Assignment siguro. Or hindi not an assignment. Try to look at it. Isaiah chapter 55 verse 11. Tapos Hebrews chapter 4 verse 12. Yun yung mga go-to verses ko. Aside from preach the gospel in season and out of season, aside from that verse, yun yung mga go-to verses ko. Pagka I feel down na, Lord, wala naman nakikinig. Ba't ko ginagawa to? Isaiah chapter 55 verse 11, Hebrews chapter 4 verse 12. Alright, verse 25 po tayo. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elijah. Hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Maraming biyuda sa Israel noon. 26. Pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila. Ganda nun. Pero tutuloy ko sa 26. Pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila. Sa halip, pinapunta siya sa isang biyudang hentil sa Sarepta na sakop ng Sidon. 27. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel, you know what? After ng 27, pupunta ko lang muna po yung KJV. Kasi yung Eliseo, di ko maalala eh. Kung anong name niya sa English. Verse 27, ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Eliseo. Elias, Elijah, tapos Eliseo, Elisha. Nalimutan ko Pero titingnan daw, double check natin mamaya. Para sigurado tayo, baka mamaya quote ako ng mali. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat. Ngunit wala ni isa man sa kanilang mali ako basa. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang gumaling. Sa halip, si Naaman pa ang na taga Syria. Mali talaga ako basa ngayong araw na to.
si Naaman pa na taga Syria ang tanging pinagaling ni Eliseo. Basahin ko lang po yung ano. Punta muna po ako sa KJV. Double checking lang po. Double checking. 26 and 27. 26. But unto none of them was Elias sent. So Elias. Mali ako. Mali na agad ako. So Elias talaga. Elias. Tignan nga muna natin yung ESV. Mali ako pagkakaalala. Elijah. Ba't ka na sa KJV? Ba't Elias? But anyways, transliteration. Kasi nasa Koine Greek nga pala tayo. Okay. Gets. Pero sa ESV, verse 26, and Elijah was sent to none of them but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27. And there was many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha. So, tama yung recollection natin. So, Elijah and Elisha. Pero, basahin ko ng kompleto. And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. Pero balikan ko po yung KJV. So, may transliteration sa KJV na iba. So, verse 26, KJV, But unto none of them was Elias sent. So sa ESV Elijah, sa ASD Elias. So Elijah. So when we heard the word or the name Elias or Elias, it's referring to Elijah. But unto none of them was Elias sent, save unto Zarephath, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. 27, and many lepers were in Israel in the time of Eliseus, the prophet. Wow. I just realized na iba yung transliteration ng name ni Elijah tsaka ni Elijah sa KJV, sa New Testament. Pero sa Old Testament, same. Elijah and Elisha. Sa Old Testament, sa KJV. So anyways, 28 po tayo, pero balik po tayo sa ASD kasi ASD talaga ang binabasa natin. Kumuha ako ng clarification. So verse 28 na po tayo, 12 minutes. Nang marinig nila ito, galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga. 29. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan siya palabas. Pinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan. Nagtayuan sila at pinagtabuyan siya palabas ng bayan. At dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Hindi lang nagustuhan yung salita, willing na silang mag-unalive ng tao. Willing na sila. Bakit? Tinamaan sila sa sinabi. Kumbaga, guilty as charged. So, ihulog nila si Jesus Christ sa bangin. 30, last verse. Ngunit lumakad lang siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang dami nila, pwede nang buo yung Jesus, ihulog nila. Kaya lang, it will not happen because that's not a part of God's plan. So Jesus Christ will not be dying in that moment. Sa The Chosen series, ito na nga yung napag-usapan natin na sinabi ni Jesus Christ, I am the law of Moses. Yung rebuttal ni Jesus Christ or yung response niya dun sa rabbi or Pharisee rabbi na talaga nagtuturo dun sa synagogue. Dun sa depiction or dun sa episode na yun, after sabihin ni Jesus na or yung character na gumagana na Jesus na I am the law of Moses, nirent nung rabbi yung damit. Usually, ganun sa kanila pag kayo talagang hindi sila agree, tapos blasphemous yung sinasabi. I-rent. Sisirae, wawasakin yung damit. He rent his clothes. Tapos yun, dinala nila. Kumbaga, hatulan nilang kamatayan si Jesus dun kasi blasphemous eh. Dapat stoning eh. Pero yun, ilalagay nila sa bangin. Pero nung nandun na sa dulo ng bangin, lumingon si Jonathan Rumi. Tapos tumingin sa taas, sa langit. Tapos lumakad lang sa gitna nila. Wala lang sila, hindi nila naawat. Anyways, so, yun po yung series natin, mini-series na nagsimula sa verse 14 na may title na Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain.
So 14 to 30 po yun. So ito yung last part. So tomorrow, bagong part na naman. Bigyan ko na kayo ng, ng preview or title at least. Nagpalaya si Jesus ng demonyo. So yan yung title natin simula bukas, tapos mini-series ulit. Check ko yung aking list. So that will be 31 to 37 tomorrow. Tapos sa susunod na araw, 38 to 41. Pero yung title na to, ang cover niya, nagpalaya si Jesus ng demonyo ay hanggang 37. Hindi. Ano pala to? Isang buong title lang babasahin natin bukas. 31 to 37. Okay, that's it for today. God bless you guys. Keep safe. Oh, by the way, it's still raining. We can see it's still dark outside, cloudy. Winds are still there. Blowing sometimes heavy. It's actually blowing hard because yung bamboo sa labas talagang gumagano pa, mapaling-paling pa. Ingat sa mga sisilungan natin kasi may napanood ako sa Reels or sa newsfeed sa Facebook na may na-aksidente na sumilong sa puno. Tapos, yung puno, bumagsak kasama dalawang poste. So, praying for the soul of that man. Ito yung sinasabi ko Medyo didiin lang ako konti Pabutin natin 20 minutes. Hopefully not 20 minutes. Hindi natin alam kung mas maganda pa rin talaga kung kilala ng tao si Jesus Christ, kung ano yung tunay niyang ginawa para sa tao. At least kung di man nila tinanggap, at least nadinig nila. Kasi hindi natin malalaman, baka mamaya, on their last dying breath. Kasi baka mamaya, for example, gamitin ko yung sarili ko example dadinig ko yung gospel. Tapos, reluctant akong tanggapin nung time na yon. Pero, nagri-ring sa tenga ko tsaka sa puso, sa isip at puso ko, puso at isip ko, nagri-ring So, reluctant akong tanggapin Tapos bigla ako napunta sa sitwasyon na life and death situation and I'm about to die for at least, siguro meron na lang akong 20 seconds more. Ngayon, bigla akong naalala yung gospel, halimbawa. Tapos bigla akong natakot. And then, nag-change yung mind ko. Transcendence of the mind. Nag-change. Meaning metanoia. Kagabi, papatulog ko, paulit-ulit ko pinanood yung documentation about the word repentance, how repentance is being misused. Kasi gamit ng salitang repentance, hindi pala nauunawaan kung saan nanggaling yung word na repentance. KJV translator wasn't able to capture or wasn't able to translate the actual Koine Greek word. Kung ano talaga unang-unang tinuro ng Panginoon yun. Metanoia. Metanous. So, anyways, bigla ako nag-change of mind. Nag-go beyond yung dati kong pag-iisip sa heavenly thinking na, alright, Lord, teka muna. I'm not sure saan ako pupunta. I only have 10 seconds left, Lord. Allow me to surrender my life to you. Although I'm not worthy, I'm undeserving, and this might not work, but there's nowhere to go, Lord. Alright, 5 seconds, Lord. You are my Lord and God and one and only Savior. You are the only one who sees my heart and my mind. If I'm going to die right now, please, if you will, take me. If it's not enough, so be it. But I'm gonna put my trust in you in this 2 seconds left. Then I died. Ngayon, sino sa atin makapagsabi kung saan ako pupunta? Only the Lord can tell. Only the Lord knows. So that's the reason why I couldn't, even though you're a professing Christian, I don't know when you're about to die if you're going to stick with it or not. And I don't know if someone who's a professing atheist on the last 5 seconds of their lives, are they going to stick with it, or are they going to metanoia, change their mind, transcend their mind, go beyond what their previous mindset to a different mindset, to a godly mindset? Anyways, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.